Hello, hello. Hello everyone, good morning Philippines, hello world! Oh, wait lang, paano ba to? Ano, nag-e-echo ka. Ayan, okay na? Hindi kita makita. Ah! Hello? May echo pa rin, madam? Okay na, okay na. Meron pa ding echo. Ah, iyan. Can you talk again? Hello? Ay, okay na. Yes, okay na. Okay. Oh my gosh. Salamat sa pagpa-unlock. Yes, nalit nga ako, Diyos ko. Kalalapag ko lang. Inumaga ko sa paglipad. Okay lang talaga, uy. Kasi di ba meron yung kasabihan na time spent on regretting on wasted time is wasting more time. Para sa akin, what's important right now is right here, right now. And I'm just honored na nandito ka. Hello sa lahat ng mga viewers. Miss Jusa, thank you so much. Nag-alarm ako, hindi ko nagising. Magsimula na tayo? Ikaw. Okay. Hi, my name is Jenny. This is my voice, Coin Cash Voice. And today we have a very special guest, Miss Magdalena Fox. Hello! Kindly introduce yourself. Well, ako po si Magdalena Fox, ang nag-iisa at tunay na marites ng TikTok world. Grabe naman. Yes, ang nag-iisa wala mga kapatid si Magdalena Fox po. Sexy, beautiful, flawless, almost perfect. Ganon. Hi, sweet Coco, Sis Anna. Hello. I see you. Thank you for being here. Okay. Now, I guess we could start with your social media journey. Kasi matagal ka na naming nakikita. And you're so amazing, like hilarious. And thank you for the daily dose of laughter. Now, when did you start? Kailan ka nag-umpisa sa social media? Yung yung TikTok ko, nag-umpisa siya nung kasi simula ng pandemic. Nagsimula siya ng pandemic, tapos yung nagsara yung ABS-CBN kasi before ako napunta sa TikTok, sa ABS-CBN po ako nag-work as assistant wardrobe for 6 years. So how was that like working for ABS-CBN? Yung una kasi siyempre ABS-CBN hindi ko alam, pero yung iba pinangarap na makapasok ng ganun. Pinapangarap kasi ako biglaan lang, aksidente na pagkapasok. Maganda naman siya. Kaso nga lang yung time na pagpagod ka na kasi madaling araw. Siyempre mauna kayo sa artista. Bago yung cool time nila. Tapos naman sa ng mga damit, siyempre yung mga damit ng mga artista pang mayaman, maingat ka sa pagplansya, mga ganun-ganun. So, yun, masaya naman. So, aksidente lang pagkapasok ko dun. So, nung nagka-pandemic nga, like, anong social media platform ka nag-umpisa? Like, is it TikTok, Facebook, YouTube? May Facebook ako, may TikTok, pero hindi naman ako active. So, yung TikTok nga, siguro sa isang buwan, mga dalawang puta, kasi hindi ko pa alam. Wala akong alam sa pagkalikot ng mga cellphone. Tawag, chat, message, ganun lang. So, TikTok lang, doon ako naging ng pandemic. Naalala mo pa ba kung ano yung pinaka-first na video na in-upload mo dito sa TikTok? Kasi mga ripos-ripos ng iba, ang pinaka naalala kong nag-trend, kasi yung kapanahonan ng pandemic, yung liquor ban. So ang mga tao, uhaw na uhaw talaga sa alak, hindi makainom. Kahit dumating na yung gin bulag, umabot na ng 150 na dati 35 lang, hahanap talaga ng paraan. So ang ginawa ko, nag-content ako na yung emperador, parang tinakal-takal ko sa ice wrapper. Parang nag-online sealer ako. So, hindi ko alam na siya. Magbubum siya. Ayun, doon yun ang pinakauna kong Okay. Kasi di ba ang content mo is yung comedy, yung magpatawa ka sa amin lahat. Yung parang yung parang siyang movie scene. Parang short clip na movie scene.
Saan, kailan ka nagsimula na ganun? Na ganun ang content mo? Siguro na ito yung mga 2022. Kasi nung una ako yung una ko, ang taling ko talaga is drama, heavy drama. So yung mga unang pinupost ko, ano ba yun, heavy drama na babaihan na maganda ako. Tapos naisip ko, ano ba yan, isang buwan, ba't ganito, walang mga nanonood. So nag-shift ako, itong Magdalena Fox na parang dugyot look, parang ganyan, doon ako nag-comedy. Tapos since na dati nung pandemic, hindi lang dito sa Philippines, nagugulat ako mayroong sa bansa. So kung makikita nila, karamihan sa mga video ko walang salita. Puro action. Kasi kinukonsider ko yung mga viewers ko sa ibang bansa na hindi nakakaintindi ng Tagalog. So puro actions lang talaga siya until now. Oh, oo nga, di ba kasi yung last na post mo na, parang nasa lake kayo or something. Yes! The Virgin Island. So, yung idea na ganun, ikaw lang ba ang nag-come up ng idea na ganun? Or meron kang, you have like an inspiration, you have this person that you look up to? Dati, madam, nung nagsisimula ako, talaga, siyempre nagsisimula ako, ang na-inspire ko kay Madam Kilay. So, Madam Kilay. So, si Madam Kilay, lahat ng mga dab niya, dinadab ko, nagdadab ako. Dumating yung time na halos nadadab ko na. Wala na akong mapagkuhaan. Doon na-insert na, ay, what if kung gumawa ako ng sarili ko? So, doon na-cut na until now, halos lahat ng mga ginagawa ko is original, katang isip ko lang, mga ganyan. Okay. Kaya ako nagaan. Okay. So, yung mga ideas mo, saan mo siya nakukuha? Like, is it based on like some movies or more on, parang ini-inject mo a little bit from your own experience? Halo-halo, may pangmasa, yung mga nakikita ko, tapos naman iniiba ko na lang, parang kung pag nakita ko mga eksena na normal, ini-exage ko na lang, ini-OE ko na lang, mga ganyan. I remember, meron akong nakita na parang you started from your house, tapos parang naggulong-gulong ka hanggang doon sa may jeepney. Oo, yes, ganun ako gumawa, madam. Parang gumagawa na rin ako ng parang short film kasi pag gumagawa ako, ayoko naghahanap talaga ako ng location. Kasi parang tinangkilik ako na gumagawa ako, mas yung pagsalabas, yung iba-ibang nakikita. Minsan gumagawa ako ng isang content, minsan inaabot pa ng 2 days. Oh my God, I can imagine as in. Hi, Alex! Eto Hello, na. Alex. Kasi 'di ba, like what you said, para siyang movie, 'di ba? Sino ang katuwang mo? Like meron ka bang specific na cameraman or parang Yeah. paiba? No, mayroon talaga simula pang noon na mayroon akong nagka-camera sa akin. Nakaibigan ko lang din, dito lang. Yun ang camera ko sa kahit saan kami magpunta. Pero binabayaran ko rin yun. Pero unti lang naman. Kasi parang feeling ko, pag iba-iba ko ng camera, may iba yung takbo ng mga videos ko. Yung nagka-camera sa akin, alam niya yung pag sinabi ko instruction, alam niya yung anggulo ko. Mga ganyan-ganyan. Kasi mahirap kasi yung once you start working with somebody kasi meron na kayong hindi na kailangan sabihin, alam na niya agad. So Oo, lalo na kadalasan sa mga kadalasan sa mga kunting ko sa labas, ayoko nang may take 2. Yeah. Kung may dahilan kasi ako dito, like for example, pupunta ako sa McDo. Magdadala ko ng kaldero, kakain ako. Hindi naman po pwedeng doon kami mag-meeting na ganito, ganyan, masisita kami. Kaya bahay pa lang, ganito ang gawin mo ha, pagpasok natin, ganito, ganyan. Sawayin man tayo, patuloy lang. Tayo na lang mag-i-edit, ganyan. So, ganun. Kaya hindi ako nagpalit ng cameraman. Okay, you mentioned na yung baka masaway kayo. Were you ever interrupted by somebody? Nasaway ba kayo? Oo. Yeah? Sa McDonald's, ito yung nag-trend din sa akin na nagdala ko dun talaga ng kaldero, sandok, doon ako kumain. Tapos habang kami nagsushoot,
Pero nag-order muna ako, siyempre, para may MM dahilan kumakain kami ganyan. Habang nagsushoot na, ay nung una kasi pumasok ako yung maganda ako. Ayaw kong pumunta doon na ano kasi yung maganda ako, kasi pumasok ako yung maganda ko, okay na nag-order pa kami. Tapos naman, mag-shoot na kami, sabi ko, Vince, alam mo nang gagawin na, pupunta muna ako ng CR, magbibis muna ako ng pang ganito. So, ito nang nangyari. Dahil nagbibis ako ng ganito, yung mga nandun, lingon na ng lingon sa akin. May lumalapit na nagpapapicture, doon na nga ako sa dulo, kasi para hindi lang kami mapansin ng security guard. Tapos naman, nung nagpipicture na, sabi ko, tapusin lang namin, kasi na ganyan. Alam mo, habang nagtitik kami, nagkukuhan ako ng kaldero, nandoon ang dalawang manager, nakaharap, nandoon, sabi, uy, bawal yan, bawal. Nagsasabi ko, patuloy lang, ganyan, habang nagganyan sila sa akin. Oo, kasi that's your moment. Hindi pwede, like what you said, hindi pwede. Hindi siya po pwedeng ikat, hindi po pwede, kasi masisira, maiinis, masisira yung ano. So, kailang isang take one lang pag mga ganun, walang ano. Nandun talaga yung dalawang manager. Tapos naman, pagkatapos nun, parang, kinat na katapos, lumabas kami kasi kinuha ang cellphone. Meron, ay ganyan, hindi. Buti na lang, eme-eme rin yung Alam ko namang mali, pero, hindi na namin inano doon, na parang papaburahin. Sabi ko, hindi po pwede siyang mabura, hindi. Wait, hold on. Bakit? Sandali, bakit nila ipapabura? Like, that's your... Dito kasi sa Pilipinas, may mga ganun ng eksena. Dati mga pwede yun, pero dito kasi, parang pag hindi ka magpapaalam, dapat magpaalam ka, mang ganyan-ganyan. Sa isang yun. Not know that. Kasi, okay, I know it's different. I'm sure it's really different sa Philippines. But dito kasi sa sa US, nasa kaya nga tinawag na public, di ba? Kaya ang ginagawa ko, if ever masita man ako, or palabasin, nag-order talaga ako. Kaya ginagastusan ko rin yung mga video ko. Grabe, guys, grabe pala talaga ang effort ni na sa mga videos niya. So please support her talaga to the max. So ito like I just wanna ask this kasi 'di ba like sinabi mo kanina nung pumasok ka sa McDonald's, I had to tell you this. Like I even showed my husband Greg yung mga videos mo. Ang ganda mo talaga. And I think you know that. But yun nga, like pagpasok mo sa McDonald's, parang nakapustura ka and everything. Tapos nag-change ka. Kung saan ka mas nare-recognize mo kung put together ka or yung comedy appearance mo? Pareho naman, pero ito talaga kasi the purpose naman kung bakit pag nag-shoot ako sa labas, ayaw kong para sa akin mabilisan lang kasi ang shoot ko. Ayaw kong magkaroon ng aberya kasi kapag lumabas ako na ganito, siyempre hindi naman nagpapasalamat din ako na marami nakakilala sa akin, nakaka-recognize. Siyempre, may lalapit, magpapapik. So, hindi ko alam paano ang gagawin kong eksena na, uy, wait lang, magagawa muna kami. Ayoko nang ganun kasi baka iba yung pagkaintindi nila. Kaya ang ginagawa ko, pag pumunta doon, maganda muna kasi kahit paano wala pang nakaka-recognize doon sa yung ganda-gandahan kong look. Kaya pag tinanggal ko na yun, mag-jeans na ako, kaya dir-diretso talaga. Dir-diretso yung I just want to Kasi, I just want to say this. I just want to say this. And I'm sure you guys noticed too, like the way siya magsalita. Na-notice nyo, like she's very humble. Yung gusto na niyang sabihin, pero sabihin niya, na-appreciate ko naman, nakikilala ko ng mga tao, ganyan-ganyan. I mean, you could have just said it right away na marami talaga nagpapapicture sa akin kasi sikat ako. Pero pinigilan niya talaga, na-appreciate ko naman na marami nakakakilala. hindi madam, ako naman, yung totoo, hindi naman sa nagpapakahambol kasi yun ang dapat. At sa totoo lang, hanggang ngayon hindi nagsisingkin na ito ako. Hindi. Basta ang focus ko lang, makipagsabayan. Yun ang mindset ko, makipagsabayan, makagawa ng mga content. Pero hindi po pwedeng, uy, ako si Magdalena. Itrato mo ako ng ayon sa... Hindi. Diyos ko, magtatagal ba ako sa ganito kung marami akong Yun ang mindset ko. Ang focus ko lang, gumawa ng mga content hanggat kaya ko, makapag-isip hanggat malakas pa ako. Pero yung... pag siyempre nakakatuwa rin, may nakakilala sa'yo, gulang, kahit siguro libo pa yung gagahila ko pipicture, pero hindi yung parang
Yun. Parang magmamataas. And I Oo, hindi. appreciate that about you. I mean, this is like the very first time na we are having this conversation, but I can already tell na humble ka naman talaga. And the thing about the word humble kasi is hindi pwede manggaling sa'yo mismo. It has to come from somebody else. So I'm telling you, yung personality mo talaga is humble and na-appreciate namin lahat. Now, about your content, ano yung naiisip mo na pinaka-successful na nagawa mo na content? Nagawa ko na content, hala, huy, baka sabihin yung ha, ito yung balas, hindi naman ako sa nagyayabang, pero, yung, basta, halos doon karamihan ang ginagawa ko na yung content na yun na yung mga buwis buhay. Ayun, yun lang yung mga buwis buhay na ginagawa ko, yung paghabol-habol ng pakwa na mula dito bahay, aabot ako sa kabundukan, yung magdi-deliver ako ng itlog na nasa malayo, na pisa na pagdating sa customer, naging sisiw na, mga ganyan-ganyan. Yung pagsakay ko ng kabayo, hindi naman, mga ganun. Yun ang mga So, you used to work for ABS-CBN. Nung natapos na ang pandemic, did you consider na bumalik mag-work sa ABS-CBN? Oo. After noon, may TikTok na ako itong last year lang. Parang nakabalik pa ako, nag-work ako tapos nag-extra sa GMA ng wardrobe. Kaso nga lang, parang hindi ko na kaya kasi may edad na ako. Parang hindi ko na kaya na may edad na ako kasi pag pumapapasok ako 3 o'clock, madaling araw, halimbawa Monday, makakauwi pa kami the following day, Tuesday, madaling araw, uuwi lang kasi meron namang kasi parang ganun, hindi ko na siya kaya. So ngayon, ang main focus mo na lang talaga is gumawa ng mga content. Mga content, gumawa, hanggat may hininga, gawa ng content. Okay, other than pagko-content, what keeps you busy ngayon? Wala, kasi wala namang mga project. Ayun lang talaga, ang buhay umikot na lang, umaga, tanghali, gabi, madaling araw, TikTok. So, sa lahat ng social media platforms like TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, ano yung platform na consider mo na bahay mo talaga? Like, you consider your own? TikTok? TikTok kasi, TikTok talaga, inaamin ko naman, lahat naman ng mga interview, kahit sa TV interview, naman, ang TikTok kasi is malaking tulong. Siya ang nagdugtong ng naghihingalo ko ng buhay. Kung baga, sasabihin ko talaga, hindi ko yung nakakahiya na TikTok is one of my source of income. English, ganun. Bakit naman may kakahiya? Like, I mean, like we all use the social media platforms the way we see fit. Kung ano yung magbabagay sa atin. And you can all see that, Miss Magdalena is doing such a great job with the content creation situation. Ilang taon ka na dito sa TikTok? Nagte-TikTok? 3 magpupur. So, sa 3 years na pag-TikTok mo, and you did say na isa siya sa source of income mo, meron ka na bang like a tangible thing, yung parang masasabi mo na ito, bunga to ng pag-TikTok ko? Meron ka ng mga ganun? O kasi dati naman, nung pandemic pa talaga, as in, sa lahat naman ng pandemic, as in, grabe yung mga blessings. Kasi ang mga tao, ang mga tao nandyan lang sa bahay-bahay. So, yun, parang may nakaipon naman ako the house. Yes, kahit malit lang to, kahit nasa squatter, still, ito yung yun. Thank you, Brooking. Okay, like, so you have success and everything with doing content creation and all that. Meron ka bang mga struggles along the way when you started here on TikTok na even till this day, it stayed with you? Na parang nag-struggle ka talaga. Ano yun siya? Like, when it comes... Nagsisimula ako? Oo.
Ang dami, Diyos ko, nangunguna yung mga Marites basher. Hindi mawawala basher is life. Ayun yun. Pero, yung mga bashers talaga, iba-iba kasi tayo. Ako kasi, as long as kaya kong i-handle, so far, simula na nagsimula ako, wala akong matatandaan. Hindi ko alam, thank you Lord na lang ako na simula ako sa TikTok. Wala akong matatandaan na until now na nakaaway. Until now yun ha. May mga basher, pero ang mga basher, dalawa lang naman ang ano ko eh. Pag alam ko ng below the belt sa comment, hindi ko babasahin. Pag inulit pa, automatic block. Wala nang dahilan para pag ano, yun lang. Kasi hindi ko na itatackle sa ano. Ang dami basher until now. Yun yung mga struggle, hindi siya mawawala. So the way I see it, like based on what you said, when it comes to bashers, parang ini-ignore mo na lang siya. Pero merong kang particular na bashing na sa Bisaya panidulot sa imong bukog. Like, what do you call that? Yung masasaktan ka, nag-ano. Talaga. Oo. Ito siyempre, ito lang sasabihin kong totoo. Pag sinasabi kong okay, mga basher, ini-ignore ko, tapos naman, binablock ko, tapos naman hindi ko pinapansin. Pero yung totoo, tao tayo eh. Tao ako. After ng live ko, doon ko na ibubuhos. Na ganyan, kasi masasaktan tayo eh. Pero kasi, ako naman, ako great pretender, mapagpanggap na nga ako eh. Kasi kahit hindi na okay yung mga nababasa ko, makikita nila ako sa live, sige sayaw, pero ang nasa isip ko, bakit ganyan siya mag-comment sa akin? Masakit ang gusto kasi mag-registered, madam, sa live ko. Ayoko yung, iba-iba naman tayo eh. Ako, kahit nangangailangan ako, kahit gusto kong kailang wala ako ngayon, hindi ko maaring bitawan sa live na manghihingi ako. Yun lang ang pinagmamalaki ko. Never ako, baka naman bigyan nyo naman ako, magpaparinig. No. Gagawin ko ang part ko, kung matuwa kayo, kung may ma-receive ako, okay. Pero yung aabot sa ganung part na gagamitin ko na siya, mayroong mga dati mga budol, ganyan-ganyan, mukhang pera, ganyan-ganyan. Nasa isip ko, ay okay lang yun kasi as long as hindi ako nanghingi. Na totoo, kailangan ko naman talaga. Ang batayan ko na lang is gagawin ko yung part na matuwa sila. Effort naman, hindi naman ako nagpapakyut sa yun, yung mga mukhang pera ganyan. After ng live, doon na siya ko na naman. Ayoko kasing sa live na na basta iba akong mapagpanggap na kahit na na okay pa rin. Ayun. Saan mo to na where do you think you got this? Parang saan mo ba to naman na ang strong personality mo? Kasi madam, kung siguro dito nakita nila yung mga interview ko sa TV, na before pa ako galing ako ng Leyte, doon pa lang sa Leyte meron mga problema. Pagdating sa Manila Res, wala akong tinitirahan for 8 years na nasa bangketa ako. Wala tong kasi hindi ko ito kinikinto pag nagla-live ako. May mga interview na ikikinto ko, pero kapag ako lang, hindi ko na siya isinisir. Sa mga lang, 8 years sa bangketa, doon ko nakasalunguan lahat, na survive ako, na malayang ko na lang, na may trabaho na ako. Doon ako nakapagtrabaho kasi yung tinutulugan namin sa bangketa, na tinutulugan namin malapit sa ABCBN. Yung mga wardrobe, daanan yun. So nakikita kami nila, nandun nakahiga. Siyempre ang lola Miss Friendship, hi madam, ganyan-ganyan. Kasi one time, siguro yung assistant niya, nag-absent. So, nung nakahiga ko doon, nilapitan ako, marunong ka bang magplansya? Kahit hindi ko alam, uulang ako. Pagpasok ko, ginalingan ko. Doon nagtagal. So, siguro doon ko na sa mga experience ko, kasi hindi naman po pwedeng, tao lang din ako, madam. Hindi po pwedeng may anghil-anghilan ako. Pag nasasagad ako, magagalit ako, pero hindi yung tipong iba, gaya ng sabi ko, iba-iba tayo ng mindset. Hindi lahat natin sa social media. Yung galit mo, hindi naman po pwedeng lahat ibuhos mo sa social media. May mga taong ganun, pero naiintindihan ko yung side nila. Wala akong agis doon sa kanila. Ako, malihim ako kapag nasasaktan, may galit, may problema. Yun.
Kaya yun lang pinagmamalaki ko, walang tao dito magsisinang ko na nagmakaawa ako sa live, manghingi kahit kailangan ko. Ginagawa ko lang yung part ko as a host, magpasaya. Kasi yun naman kailangan. Kahit may iniinda ako, ganyan, yun naman. After, balik, back to normal. Ay, ito pala ako mag-isa, ganyan. Wala na. Ayun. Gosh. I don't know why. Like, I mean, this is the first time that we're having this conversation, and interview mo naman to, but malapit kasi sa puso namin ni Greg ang mga homeless people. So when you said 8 years, how did you survive that? Ang mahabang pero kasi pagkagaling ko dito, una ako sa Quezon Ab. So since yung time na yun, kasagsagan pa ng wawawin na talagang kahit iba-ibang probinsya, doon na lang talaga. Yung wawawin kay Willie Rebellami sa channel to, doon na natutuloy, hindi na umuwi. So yung moment na yun, hindi mo maiisip pa yung problema, nag-i-enjoy ka, maraming tao Pagkagising mo, racket, pila-pila, masisertan, hindi yun maiisip. Tapos naman, kasi maraming tao, mag-i-enjoy ka pa na umabot na lang ng ganung katagal. Yung 8 years naman, hindi naman straight. May mga time na nag-extra sa trabaho, bumalik ulit sa bangketa kasi doon masaya. May nagtrabaho ulit, tapos bumalik na naman ulit. Hindi yun hindi mo siya until dumating yung time na wala na nga yung wawawin. Kapanahon to ng wawawin, wala na, unti-unti na. Katapos unti-unti na lang kayo, katapos nababawasan na. Doon ka na malulungkot, ay bakit ganito, wala na yung mga nakasanayan mo. Nanatili pa rin ako doon, kahit nga ngayon, yung pinaka-last interview ko with TV5, pinuntahan namin yung naisip kong sa kami, andun pa rin sila. Yung iba, nandun pa rin yung mga kasamahan ko. Pero like sa 8 years na yon na on and off, hindi ka naman nalagay sa panganib or anything? Hindi talaga kasi hindi ko alam sa ugal. Yung mga iba, may mga kaibigan akong nakulong, yung iba napunta sa masamang bisyo, ganyan. Mga kaibigan ko yun, bangketa yun makakasalamuha mo. Kaya doon ko napatunayan, may kasabihan kasi dati na sabihin mo sa akin ang kaibigan mo kung sino at sasabihin ko sa'yo kung sino ka. Binabali ko yun. Kasi ako, ang dami ko naging kaibigan na ganun. Diyos ko, matatawa ka na may mga nagra-rugby sa gilid, mga ganyan-ganyan. Pero hindi naman ako naapektuhan nila. So hindi ako binabali ko siya na sabihin mo ang kaibigan mo kung sino yung kaibigan mo, sasabihin kung ano, hindi. Kasi kaya nga ako nagtagal doon natira kasi hindi naman, mga kaibigan ko sila pero hindi abot na ganun. Yun ang ko. Yeah, kasi at the end of the day, ikaw naman ang may hawak sa buhay. Siguro lang, nagpapasalamat lang ako, binigyan ako ni Lord ng malawak na pag-intindi, pag-unawa sa sitwasyon. Kasi kung iba pa, baka na ganun ako. Yun ang pinagpapasalamat ko lang. Ang grabe sa bangkita kasi pag wala kaming pera, yung kantin na yun doon na usong kaninbaw. Pag mayroon kaming 10 pesos, bibili kami ng kanin, tapos di ba yung mga ulam-ulam nila may sabaw, papatapingas namin, kaya naging kanin at sabaw. Yun ang may masaya naman siya, pero yung nandito na ako sa ganito, pag binabalikan ko siya, wala, ang hirap pala ng sitwasyon ko noon. Although kahit hanggang ngayon, yung totoo araw-araw pa rin, walang nabago. Nagkaroon na ako ng bahay, ganyan. Araw-araw pa rin ito, magdidiskarte, pagkabukas, didiskarte ka pa rin, araw-araw akong nakikipaglaban. Kasi hindi mo man naman sasabi na yung ang iba, yung parang, pag lumalabas ako ng bahay, sabi, ay si Magda, iba na to kasi, mayaman na to, pautang naman. Nasa isip ko, Diyos ko, Lord, kung may problema kayo, baka dubli pa sa akin. Kasi, yung ibang hindi naman nagtitiktok, ang nasa mindset nila, pag tiktoker, may pera, ganyan, na hindi. Yun ang realidad, hindi, wala. Mayroon man, umaasa sa mga hindi naman araw-araw Pasko. So, araw-araw makipagsapalaran ka. Okay, if there's some people na nanonood ngayon na siguro nasa bangketa sila and everything and they're dreaming of getting out of that situation to have a better life, ano yung masasabi mo sa kanila? Sa yung nasa mga homeless, mga nasa bangkita pa, dyan lang muna kayo. Hindi.
No, hindi ko mayroon mang mananonood, wag lang umano talaga. Hindi mo maiwasan ang yung mga malilihis ka sa mga kaibigan na sasamahan mo. Ano lang talaga, mag-focus, patibayin pa rin. Kahit nasa bangkita kayo, dapat mayroon kayong kahit unting goal na hindi po pwedeng ganito ako habang buhay. Ganon, palakasin lang. Hindi ko alam parang makipaglaro lang sila kung ano yung sitwasyon. Laruin lang. Kasi doon nangyayari kapag hindi matibay, bibigay ka talaga. Ako maraming ilang beses akong bumigay pero kinaya ko. What do you mean, ilang beses kang bumigay? Ilang beses, ang daming problema, madam. Kasi hindi naman, ang lahat lang ng tao dito sa social media, lahat ng mga nakilala sa akin, okay ako, okay. Pero hindi. Maraming mga mabigay, hindi naman po pwedeng nasa ano ako, iyak ako magmamakaawa. Kasi may mga problema din sila. At hindi nila ako magigets. Kasi hindi naman nila ako nakasama. Ayun, araw-araw. So, when you're going through something, kasi like what you said, mga tao naman tayo, like we're going through something sa buhay. Kung meron kang mga pinagdadaanan sa buhay, sino yung tinatakbuhan mo for emotional support? Yung tinatakbuhan ko, kung may mga problema ako, maliban na lang kay Lord, siyempre, pinakauna yun. Ako lang din. May kaibigan, may mga sasabihin, pero the most, ako lang din. Wala ka naman pagsip, nasa ano ako, madam, malayo ako. Andito lang ako. May mga kapitbahay naman, pero mayroon din silang mga ano, wala akong, uy, ganito, ako lang mismo. Friends, kaibigan, napagsasabihan ko, pero yung ano, kadalasan na mag-ano ng problema ko, ako, mag-iisip ako, iniisa-isa ko, marami akong problema, isa-isahin ko, hindi ko pwedeng papagsabay-sabayin, lutasin, kasi hindi naman ako si Darna, na may superpower, so isa-isa lang siya. What keeps you going? Like sa day-to-day struggles, mga problema, what keeps you going? What keeps me going? Kailangan ko ipagpatuloy, madam. Hindi ako pwedeng bumigay. Kasi mag-isa lang ako. Kailangan ko ipagpatuloy ito. Hindi naman pwedeng umasa ako sa mga magulang or what. Kailangan, hindi ako although kapag di ko na talaga kaya, pag hindi ko na talaga kaya, mag-chat-chat ako sa isang friend through PM na, uy, hindi ko kaya. Baka mayroon ka namang ganito. Pahirap pag hindi ko kaya. Pero as long as kaya ko, yun. Itutuloy ko. Lalo na ngayon, Diyos ko, mahirap talaga ang buhay, as in mahirap. Nalingid sa kaalaman ang akala nila okay na ako. Hindi ganun. Nakikita kasi nila, sabi ko kasi mapagpanggap ako, gusto ko sa ko masaya ang mag-register nila sa akin. Pero sa kabilang, ang dami, Diyos ko tao lang, baka mas marami pa nga akong yung mga nag-ano dyan na mga nagko-comment sa live ko na, uy, pahingi naman ng ganyan. Inisip ko, Diyos ko, bakit yung manghihingi sa akin na ako din mas kailangan? So ngayon, are you with somebody like love life? Meron kang love life? Love life, kung hindi mo kung naitanong mo naman lang sa mga nanonood, maraming mga lalaking dumaan sa aking buhay. Oh, ganon! Siyempre, si Magdalena Fox pa, marami. Pero, ay yung mga yon hindi nag-work until hindi naman napagod. Nag-decide na ako, wag muna. Kaya wala. Are you actually, like, parang ang hirap mong like, yung personality mo is ano ka, I can tell that you've been through so much. Kasi like, me myself, I'm guarded talaga ako. Like, letting people in. Ikaw parang iba ka. Like, your personality is so strong. Yung parang ang wall of trust mo is very, very thick. I can already tell that. Pero like, when it comes to friends, nabibilang mo ba sa daliri mo yung mga true friends mo? Magbilang talaga, as in bilang. Like, small circle lang siya talaga. Mas malit pa sa circle, kaya bilang lang siya. Yun. Ano yung qualities na gusto mo sa mga kaibigan? Wala akong hinahanap na ano, basta kung anong ako yun, tanggap.
kung ano ko itong dugyot look, yun, okay na yun sa akin. Tapos, wala naman, ang ano kasi, pag nagkaroon kasi tayo ng kaibigan, hindi yan rason na may parang, sorry for the words, madam ha, na kung anong hinahanap ko, qualities, ganyan, mararamdaman mo lang kasi. Automatic instinct yan na, ay, ito yung maging kaibigan ko. Hindi mo na kailangan na gusto mong kaibigan na tanggap ako na ganito, ako gusto ko ng iba na ganito, na kahit anong kaloko. Hindi eh. Nagpo-process na lang siya sa bawat pagkikita ng ganyan. Na ano na lang siya, nagbibuild na lang yung friendship. Hindi po pwedeng, parang gusto kong magkaibigan naman na ano, yung kahit ano ako, may pagsasabihin ako, or kahit mataray ako, tanggap ako, or hindi, ano talaga siya, naproproseso na hanggat nagkakamagaan na lang kayo ng loob na, ay, mamamalayan mo na lang, hala, ilang taon na tayo, andito pa rin tayo, mga ganun. Okay, let's go back to your like pagiging isang content creator. Ano yung pinaka biggest achievement mo till this like hanggang ngayon? Like ever since you said kanina 3 years ka na being a content creator. Ano yung biggest achievement mo ever since then? Biggest maliban sa mga maliban sa itong bahay na to, yung pinaka-biggest talaga, promise, maaring parang masasabi na yung ko, pero kahit sa interview itong sinasabi ko, yung itong sitwasyon ko, yung marami pa rin sa aking sumusuporta. Pagdating doon, alam mo, pagdating doon, mababaw na yung ko. Mababaw na yung yung pakiram kasi, madam, milyon tayong nagti-TikTok, marami tayong mga milyon na mga gumagamit, pero nagpapasalamat ako na until now, nasa sirkulasyon pa rin ako, andito pa rin ako, na marami ng kasabayan ko na ako andito pa rin nang dahil sa mga suporta. Yun yung kasi sabi ko, kahit gaano ka namang kagaling, lumuno ka pa ng bleed, umano ka pa ng itak, kumain ka pa, kung hindi tinangkilik nila, hindi nila sinar, hindi sila nag-like, sila kasi ang nagpakilala sa'yo, hindi naman sarili ko, oy, ako magaling ako, kahit gaano walang mangyayari. Kaya sila sa mga kinukonsider, maliban sa mga gamit, mga ganyan sa bahay, sila. Okay, you mentioned about like obviously about sa supporters mo. Ano yung pinaka-memorable na, I'm sure na nakatanggap ka ng mga messages from your supporters. Kasi like, I'm a good friend of Aling Mirna and she shares to me things like merong nagme-message sa kanya, like, Aling Mirna, salamat kasi like yung nagkakaroon sila ng depression pero nung nakikita nila ang videos niya, parang gusto pa nilang lumaban sa buhay. Meron kang mga ganun na very memorable sa'yo na it really touched your heart. Last 2 years na gaya ng sinabi ko sa yung kwento ko na yung aksyon ko, yung content ko aksyon na kasi kino-consider ko yung mga ibang bansa na hindi marunong magsalit, nakakaintindi ng Tagalog. One time, sa ibang bansa siya, teacher siya, hindi siya talaga nakakaintindi, pero marunong siya English siya, hindi siya nakakaintindi ng mga Tagalog, ganyan. Na naging friends ko siya. Tapos naman, panahon to ng COVID. Kasi pinapanood lang siya, kung lagi siya nasa live, ganyan. Ang nangyari, bagong kasal sila, katapos, ang nasa bahay, bagong kasal sila, yung lalaki, yung mama ng lalaki nandoon. Tapos naman, yung lola niya, hindi ko alam kung ang tawag, yung mama ng asawa niyang lalaki is nawala kasi about sa COVID. Tapos naman, yung niya nawala sa car accident, yung asawa niya, bagong kasal sila, siguro mga lang 3 weeks, ganyan, depressed siya. Alam mo doon ako, yung, hindi yung pagkatapos ko ng super hagulhul ako na, hindi ko naghagulog. Kasi sabi niya sa akin, alam mo, sa tuwing nalulungkot ako, ikaw lang pinapanood ko na, dumating ng point na magsisuicide siya.
yun, doon na yung part. Kasi nawalan ng yung mama ng asawa niya, katapos yung asawa niya na ano sa car accident, yun yung na hindi ko siya kilala sa ibang bansa pa. Mga misis na ganyan. Ba nakakatuwa yung mga ganun. Kasi you're just doing what you love to do. Tapos ganito pa lang impact mo sa ibang tao. Oo. Now, how about yung sa mga, kasi di ba like you even said kanina, yung sa mga bashers, meron kang nare-receive ng mga hateful message din. And how do you handle it? Dami, ang dami. Bakla, pangit, matanda. Mga ganyan. Ang dami-dami. Pero you have gotten, na-immune ka na by now. Hindi. Kung immune, na-immune siguro sa pagbabasa, pero umaano pa rin, madam. Gaya ng sinabi ko kanina, after ng mga ano ko, ganyan-ganyan. Sa muna immune ako ng mga ilang ano, na hindi na talaga diretso na magpapatul ako. Hindi naman talaga ako, never akong magpapatul sa ano. Not thank you, oy, wag ka naman mga buzzers, ayun. Okay. Kung meron kang message na gustong sabihin sa mga bashers mo, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Ang sasabihin ko sa mga bashers, matagal ko na to, huwag kayong luluko-luko sa akin, ha? Nakikita nyo to? Nakikita nyo to? Ulamin ko kaya talag kayo! Sa lahat ng mga basher na ilalagay ko yung mga pangalan nyo dito. Hindi. Ang sasabihin ko lang, hindi, wala rin ako maano sa kanila kasi hindi ko naman alam kung saan ang gagaling yung ano nila. Kung ginagawa lang nila para maudyo kang magalit na hindi ko. Kung ang ginagawa nila maudyo ka lang magalit sa akin kaya nagko-comment ka sa comment section sa live, hindi ko yun ibibigay sa'yo. Hindi ko yun ibibigay sa'yo na uy, yung baklang to, ang pangit-pangit, wala nang ano ganyan dugyot, walang ano ang tamad-tamad ang bubudol. Kung iniisip nila na, hindi ko yun ibibigay sa'yo. Tapos yung mga nagsasabi na, mayroon yung lip-sync eh. Ano ba yung lip-sync yung kanta mo naman, ganyan-ganyan, nakakainis na nagli-lip-sync ka. Ang ginagawa ko, dahil yun ang inis nila, nagli-lip-sync ako, until nawawalan na lang sila saan. Yun. Binabara mo na lang sila just like that. Para Yan, hindi ko sila, Okay, pero meron kang, kasi di ba ang brand mo naman ngayon is Magdalena Fox. Before I will get to that question, bakit nga pala Magdalena Fox ang username mo? Actually, Magda to. Naging Magdalena na lang. Nung nagtatrabaho ako sa ABS-CBN, tahimik kasi ako. Madam tahimik. Kahit ngayon yung mga security guard, yung mga ibang mga artist na nakilala sa akin, nagugulat na lang sila. Kasi sa pagtrabaho ko, ginagawa ko yung trabaho ko. Ayoko naman magdaldal doon kasi nasa mindset ko na, halimbawa, meron matagal na doon katapos nakipag-ano ko na parang agaw eksena ako. So, ang nakafocus sa akin, trabaho lang trabaho. Ang tinawag nila sa akin si Magda, kapanahonan to ng mula sa puso ni Jacqueline Jose. Alam ko parang si Magda ganyan-ganyan, kasi naging Magdalena Fox na lang, kasi nagbigay sa to, yung mga katrabaho ko sa ABS, Magdalena Fox ka. Kasi para yung beauty mo daw, parang yung sa Rizzler, yung mga babae na round 3, ganyan-ganyan yung naghahawak ng cards. Oo. Doon nagsimula Magdalena Fox. I don't know why, when I saw your username, ang nagtatak sa akin is yung Magdalena na song, tapos yung si Megan Fox. So I was like thinking, maybe i-combine mo na lang yung dalawa. Tapos, okay. Kasi ang iniisip ko, di ba, yung sa Magdalena, yung Magdalena, ikaw ay sawing palad, kailan kanila maiintindihan? So, do you think some people just misunderstand Magdalena Fox? Oo, madami. Maano talaga nila, madami. Hindi ko na ilalayo. Alam ko may mga kapitbahay kung nanonood. Like sa mga kapitbahay ko, kung ikaw pupunta ka dito or kahit magsino, pag tinanong si Magda, ganyan-ganyan, andyan, hindi nila malalaman kung nasa loob ako or wala. Kasi laging sarado. Tapos pag lumabas ako, minsan nami-misinterpret nila na mataray ako na pag lumalabas ako, kung anong sadya ko bibili, ganyan. Mag-hi naman sila, uy, hi, ganyan-ganyan. Pero hindi ako yung tipong
nasa pintuan ng mga bahay-bahay, makipagpintuan hindi. Kaya na misinterpret nila, ay may sariling mundo si anong gano'n, na batay lang sa ano nila, sa imahinasyon na parang ano, marami na misinterpret sa akin. Okay, like, the Magdalena Fox is obviously your brand. Meron kang big plans for Magdalena Fox? Ay, marami talagang big plans. Unang-unang gusto ko maging sexy star. Ang ano ko lang is pinaka-ano ko lang, maitawid ko lang yung pang-araw-araw. Maitawid ko lang okay na ako dito. Hindi naman ako nag-ano ng bahay na iba pa na mas okay na ako nun. May tinitirahan na unti-unti ko lang ito pakagandahin. Okay na ako doon, madam. Hindi ko na inalala na magkaroon ng sasakyan, hindi ko na inalala. Pag may nag-offer nga sa akin papuntang ibang bansa, no, hindi ko na yun hindi, ayoko na ng mga papilis ng mga biodata ba yun or passport. Gusto ko yung araw-araw na okay ako, maitawid okay ako, ayoko ng stress. But do you have someone na gusto mong makasama sa buhay? Or you're not open for that yet? Hanggang mamatay ako? Na parang, Like, are you open for that or do you have a current relationship? wala akong relationship, pero open naman ako sa lahat ng mga magmamahal sa akin. Alam nyo na ha, kailangan mayroon kayong requirements. Lahat ng mga manliligaw sa akin, magkaroon kayo ng biodata, mayroon kayong ATM. Hindi ko na yun inisip. Okay na ako sa kaibigan. Pero yung mga prinsip wala na. Ayun, okay na ako dun sa Ayoko nang magmahal paulit-ulit. Diyos ko, Ginoo ko, Santa Maria. Graduate na ako. Pero your family is there with you? Saan ka ba ngayon? Nasa Manila ka ba ngayon? Nasa ako? Maynila, Quezon City. Okay, so yung family mo is taga dyan talaga? Hindi, malayo sila nasa Nasa Leyte sila, malayo sila. Malayo kaya, I don't wanna like tackle something that's not there, but if your family's watching right now, meron kang message para sa kanila? Next question, di ko, iba na. Diba? Like, you guys know this. Like, ever since I started Clean Cash Voice, hindi ako yung like, I don't wanna discuss something that's not there. And meron kasi yung paulit-ulit na sinasabi ko na social intelligence, yung marunong akong makiramdam. Ayoko kasi never talaga akong magba-blindside dito. So, ganito na lang. Like, kung merong mga bagong content creators na gusto maging Magdalena Fox, like level-wise dito sa social media, what can you give them as an advice para kahit katiting, makarating kami ng success mo ngayon? Alam mo, perfect yung katanungan mo dito sa live. Kasi sa comment ko, maraming nagko-comment na, Madam, paano ba magkaroon ng maraming followers? Paano ba magkaroon ng maging sikat na katulad mo? Ito, totoo to, hindi ko alam kung bahala na kayo mag-intindi sa mga nanonood kung i-apply nyo. Ang lagi kong sinasabi sa live, pag may nagtatanong sa paano magkaroon ng maraming followers, wag. No. Ang sinasabi ko, alagaan mo muna yung content mo. Lagyan mo ang content mo. Hindi mo kailangan ng mga followers kasi ang followers susunod na lang yan. Ngayon kapag marami ka ng followers, ando na yung sikat. Wag mong, lagi kong sinasabi sa kanila na kapag gumawa kayo ng content, huwag niyong iisip ito totoo to, real. I-apply nyo, hindi kayo magkakamali na kapag ay gagawa ko ng content para maging ganito ako, para sumikat din ako. No. Gumawa ka muna ng content, i-enjoy mo muna. Alagaan mo muna. Lagyan mo ng lagyan mo ng laman mo lang ang content. Kasi magkaiba naman tayo. Yung iba magkakaiba tayo. Yung iba sinasabing nag-enjoy lang. Kasi siyempre meron na silang stable na sila. Gets ko sila nag-enjoy. Pero ako, ayokong magpaka-plastic aminin ko sa akin, kinukonsider ko na ako it's a competition for me. Competition sa akin ng TikTok. Kasi, hindi ko lang kung maintindihan nyo, marami akong pangangailangan. So, naging source siya. Ayokong magpaka-ipokrita, madam, na ay, nag-enjoy lang ako. Gusto ko lang magpasaya ng tao. Magpapasaya ako ng tao, pero
andun na rin yung goal mo na sana mapansin nila, sana mabigyan ako ng ganito. Ayokong yun ang totoo. Yung mga nag-ano madam na nag-enjoy kasi okay ako sa kanila, hindi ako against kasi yun ang stable na sila. Ako, dumating ang point na naging na siya, naging competition na siya sa akin. Lagi ko ang ginagawa, kapag gumawa ako ng content, iniisip ko na baka ito na yung huling content ko. So, ginagalingan ko. Kaya naging maganda ang resulta. So, doon sa mga nangihingi ng paano maging sikat, wag muna yun. I-enjoy mo muna. Kapain mo muna yung content kung ganyan. Kasi hindi mo naman kailangan maging magaling kumanta. Na kung minsan pa nga ito ang totoo, mas nadidiscover pa yung mga hindi marunong kumanta. Hindi mo kailangan maging perfect sumayaw. Kasi kung minsan nga yung hindi marunong sumayaw, yung pag napapansin, nasa lang talaga yan. Pag napana ka na ng na makilala ka, yun. Kasi ako, gaya ng sinabi ko, ulit-ulitin ko, hindi nagsisingin sa akin, sumagi na sikat ako. Na yun naman ang nararamdaman ko sa iba na hindi nag-aalangan lumapit sa akin. Ayokong maramdaman na, uy, si Magdalena Pax yan, kailang ganito ang natin, hindi. Kaya yun ang mga advice ko. Gawa lang kayo ng gawa. Diyos ko, kahit nagluluto lang kayo. Basta wag niyong hindi magiging maganda ang resulta, madam. Kapag gagawa ka ng TikTok content, gagawa ka ang iisipin mo pa paano sumikat. Hindi kasi ganun. I-enjoy lang mo muna. Kasi mararamdaman mo, ay, ito na pala. Kasi ako, kung hindi ko nga naramdaman, ito na pala. Malalaman mo na lang sa ibang tao, hulo, kilala na ako sa ganito na masaya naman ako. Ay, yun. I really appreciate your honesty. Like, no filter ka. Like, you just say it the way it is. Kasi ganun naman talaga dapat. Kasi if you want people to accept you kung ano ka, dapat maging totoo ka din kung ano yung pinapakita. Oo, hindi ko alam baka. Sige, hindi naman natin makliplis ang tao. Yun ang, kung anong ibubuka ng bibig ko, yun. Kayong inas mo sa akin yung advice, huwag isipin na ang target nila maging sikat. Hindi naman walang ganun. Mayroon man, pero siguro lang. Kasi naiintindihan ko rin naman, ako dito sa live mo, sa mga nakakariwala akong pinapataman oras, sinasabi ko lang na yung iba nanghingi ng followers, ganyan-ganyan. Kasi gusto nila, baka hindi pa nila gets. Kasi baka hindi pala kung ano. Kasi lagi kong sinasabi sa kanila, anong gusto mo? Marami kang followers, halimbawa 1,000 followers agad. Pero pag gumawa ka ng content, 2 viewers, 3 viewers, di ba mas marami sa feelings na 100 followers ka lang, pero mas more than pa ang nanonood sa views mo. Nag-gets mo ako, madam, yun. Yun. Oo, talaga. Tapos depende din sa sa pag-like ng, ang algorithm kasi sometimes medyo prano. But okay, like before we end, if there's one thing na gusto mo talagang ma-achieve ngayon sa buhay mo, sa estado mo ngayon, na hindi mo pa nakukuha or you're really close to getting it, ano yun? Diyos mo, isa-isahin, Diyos ko. Maging stable lang ako, Kerry na. Ayun lang. Ayun lang naman kasi hindi yung po pwedeng hindi naman araw-araw malakas tayo. Hindi po pwedeng araw-araw mag-iisip ako ng content. Paano yung dumating ang panahon, hindi maging ulyanin na ako? Paano kung makakabuo ng diba? Maging ulyanin na ako, madam. Paano kung hindi na ako makakilos ng maayos kasi hindi naman ako pabata. Mga health issues. So yung maging stable lang ako, okay na. Ayun lang, hindi ko na pinangarap yung mga Diyos ko. Doon na lang ako sa Doon na lang ako sa malapit-lapit sa katotohanan talaga. I really, really appreciate yung pagka-genuine mo. Like I said, diba? I think this is like the third time that I said na this is the first time na nagka-interact tayo ng ganito. Pero na-appreciate ko yung pagka-genuine ng pagkatao mo. And yung existence mo dito sa TikTok, dito sa social media platforms, we really appreciate it. Kasi diba, like, tayong lahat dito sa mundo, klase-klase tayo yung mga pinagdadaanan sa buhay.
So like especially like with me, like busy naman tayong lahat kung anong mga pinagagawa natin sa buhay. Pero once like we go to your page, 'di ba like na you're brightening up our day, and I know that you know that. But coming from me like sa Clean Catch, kami ng husband ko, in behalf din sa mga followers mo, thank you talaga for the daily dose of laughter, and we wish you good health, more success, and marami pang mga offers na dadating kay Magdalena. Diyos ko, sana magdilang anghel ka, madam. Sige, ma-pray natin siya lahat, guys, para magbilang anghel tayong lahat. Oo, na magkaroon ng ano. Diyos ko. Okay. Na magkaroon ng break. You really deserve it. You really deserve it. Now, I always start with, hi, my name is Jenny. This is my voice, Coin Cash voice. Please do us an honor to do that. So, ang gagawin mo is, hi, my name is Magdalena Fox. This is my voice. Tapos, you can say whatever you want to say about you. Ano ba yun? Hindi ko nag-gets. Hi, my name is Magdalena Fox. This is my voice. Tapos, you can say whatever you want to say about you. Kasi, yung Clean Catch voice kasi is, di ba, lahat naman tayo, meron tayong mga boses. Dapat gamitin natin ang ating mga boses dito sa social media platforms. And Ay, hindi ko yan. Sige. Kakayaanin ko kung ano. Ano yun eh? Ano yun? Hi, my name is, ano ganyan? yeah, hi, my name is Magdalena Fox. This is my voice. And then, you can say whatever you want to say about Okay. Makinig kayo. Hi, my name is Miss Magdalena Fox and this is my voice. Kapag naggisa kayo ng ampalaya, gisahin mabuti para yung pait ay hindi maugali. And I thank you. Oh my gosh! Malalim yun, ha? I can like expound that to like a different whatever. Yes! Kaya pag naggisa kayo ng ano, gisahin talagang mabuti para yung pait ay hindi maugali. Kasi ang buhay, marami talagang pagsubok na dadating. It's all about like how you work with it to excel above your problems and everything. Thank you talaga. It's been such an honor, and we wish you all the best talaga. Kasi you're really good at what you do. I'm sure you know that. And maraming mga tao na nagsasabi talaga sa'yo. So, we wish you all the best and good health. Thank you din. Ayan. Basta may papangako ko lang hanggat hindi pa ako maging ulyanin na makipag-isip pa tayo ng mga bunggang content. Hanggat pakalakad pa tayo makakatakbo, go lang. Oo nga. Go talaga sa buhay. Laban lang. Thank you sa mga nanood, sa nag-engage sa comment section. Thank you again, Miss Magdalena. I really Thank you. We'll see you guys later. Thank you. Have a good night.